Ang mga alagad ay nagsisipagtago dahil sa takot. Oh, marami pang tao din ngayon. Tago ng tago. Bakit nagtatago? Wanted sa batas. Dahil sa kasalanan na kanyang nagawa. Habang sila'y nasa silid na nagtatago, biglang dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Tandaan po natin, yung pintuan, sarado yun. Pero si Jesus nakapasok. Hindi ba minsan kapag may matindi tayong problema, naghahanap tayo ng mapagtataguan? Pero si Jesus tumagos sa pader. Kahit anong gawing pagkukulong ng kanyang mga alagad, si Jesus ay tumagos sa pader. Bakit? Kasi ang katawan ng ating Panginoong Jesus ng mga panahon na yon ay glorified body na. Bumalik na yung kanyang likas na pagiging Diyos ng mga panahon na yon, kaya siya ay tumatagos. Tayo, pag gusto nating magtago, kahit anong suksok ng katawan mo sa pader, hindi tumatagos. Bakit? Physically, buhay pa tayo. Maliban na lamang kung espiritu o kaluluwa tayo. So dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Nang si Jesus ay dumating sa kanilang kalagitnaan, tatlong bagay ang gusto ko pong ibigay sa inyo. Una, nang dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan, dumating sa kanila ang pag-asa. Nang dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan, dumating sa kanila ang kapayapaan. Nang dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan, dumating sa kanila ang kapangyarihan. Iisa-isahin natin yan. Ano yung una? Pag-asa. Ano yung kalawa? Kapayapaan. Ano yung ikatlo? Kapangyarihan. Hindi ba minsan kapag may matindi tayong problema, naghahanap tayo ng mapagtataguan? Tayo, pag gusto nating magtago, kahit anong suksok ng katawan mo sa pader, hindi tumatagos. Bakit? Physically, buhay pa tayo. Maliban na lamang kung espiritu o kaluluwa tayo. Nang si Jesus ay naaresto, pinahirapan, pinako sa krus hanggang mamatay, pagka-aresto pa lang sa Panginoon, ang mga alagad ay tumigil na sa kanilang paglilingkod. Huminto na sila agad. Sabi nga sa pagpapatuloy ng pangyayaring yun ang mga alagad nagkanya-kanya na ng trabaho. Nagbalik na sa pangingisda. Tapos yung dalawa, papunta ng Imaos, babalik na doon sa kanilang lugar. Tumigil! May mga panahon at pagkakataon sa ating buhay kapag tayo biglang binubugso ng pagsubok, problema, suliranin, karamihan sa atin tumitigil din. Oh no! Nanlalamig. Oh no! Humihinto. Oh no! Minsan nga, hindi na dumadalo. Oh no! Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yun. Bakit hindi kayo yun? Kasi nandito kayo. Wala sila. Yung mga hindi nakarating ngayon, marami mga pinagdadaan ng pagsubok, problema, suliranin. Pero kayo, kahit na kayo may pinagdadaanan ng mga pagsubok at problema, suliranin, nandito pa rin kayo, hindi kayo tuwigil. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, bakit po ang aking unang pinupuntusan ay pag-asa? Nang si Jesus ay namatay, sabi nung dalawang alagad habang sila'y naglalakad papuntang Imaos, siya pa naman ang inaasahan nating magliligtas sa bayang Israel. Ang dalawang alagad ay punong-puno ng panghihinayang, punong-puno ng kabiguan. Parang ang kanilang mga pangarap ay gumuho, bagsak ang mga balikat. Noong nakaraang taon, yung panganay kong anak, nagplano na kaming mag-asawa magbakasyon sa bansang Amerika. So pagdating ng January, inayos namin yung aming mga dokumento, tapos silang mag-asawa, inayos din nila ang kanilang dokumento. Pagdating ng February, binayaran ng anak ko yung aming US visa fee application. Medyo mahal-mahal din, kulang-kulang $200 bawat isa. Dalawa kami mag-asawa.
Pagkabayad niya, sabi niya sa amin, sabi niya, hindi ko muna kayo i-schedule ngayong March para sa interview. Magre-review muna tayo sa mga possible na itatanong ng consul or ng US Embassy. Sabi naman namin, sige, ang dami naming ni-review, ang dami pa namin pinapanood na ginawa nila video. O, kasi mahigpit sa Amerika, di ba? So pagdating ng April, di ba, May pa lang ngayon, last month, April 7, nag-biometrics kami. Dati daw, walang biometrics eh. April 8, in-interview kami. Maaga kami sa US Embassy. Alas 9 yung aming appointment. Mga 10:30, natapos na namin yung step 1, yung confirmation, step 2, scanning, step 3, yun na yung interview. Nakapila na kami. Binibilang ko, pang-5 kami. Nadidinig namin yung boses ng consul, naririnig din naman namin yung ini-interview kapag malakas ang boses. Pag ini-interview ka pala dyan sa embassy, hindi ka nakaupo, nakatayo, para ka lang nakapila sa ospital na mayroong salamin na may butas sa tapat mo, may butas sa ilalim, yung pasokan ng mga dokumento. Unang in-interview, sabi nung consul, unfortunately, I cannot give you visa. Oh no! Bagsak ang balikat nung in-interview yung babae. Bakit bagsak? Una, hindi na siya matutuloy papuntang Amerika. Pangalawa, sayang yung bayad. Kasi may bayad 11,000 din may higit yun. In-interview yung pangalawa, tanong-tanong, sabi nung consul, unfortunately, I cannot give you visa. Bagsak din ang balikat. Nilingon ko yung asawa ko, sabi ko, start, mukhang masungit yung napilahan natin. Tinanong yung ikatlo. Ganon din yung sagot. Na kabisado ko yung sagot ng consul. Unfortunately, I cannot give you visa. Yun din ang sinabi. Pang-apat. Mahaba yung tanong doon sa sinusundan namin, pang-apat. Kasi tinanong siya kung may mga relative siya sa Amerika, ano na yung mga bansang pinuntahan niya. Sa amin, di tinanong yun eh. Tapos, ano ang kanyang trabaho, ano ang kanyang business. Sinabi niya lahat. Pagkatapos, sinuli yung kanyang passport. Sabi ng consul, unfortunately, I cannot give you visa. Kami na ngayon na nakapila. Tinanong-tanong kami, konti-konti, ilang taon na sa Amerika yung anak namin, ano ang kanyang trabaho, nasan yung dalawa naming anak, ano ang trabaho namin dito sa Pilipinas. Pagkasabi namin, pagkasagot namin, binalik yung aming passport. Ang sabi sa amin, unfortunately, I cannot give you visa. Pati kami, disapprove. Pero hindi ako nalungkot. Hindi ako nanghinayang. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ako nainis. Bakit? Kasi tayong mga anak ng Diyos, hindi man sumasang-ayon sa atin ang panahon, ang pagkakataon, hindi man tayo na-answered prayer pa ngayon, hindi pa man tayo nagtatagumpay sa mga pinaplano at pangarap natin, alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya.